maraming salamat po ulit at ako'y binigyan ng pagkakataon mag-share ulit ng salita ng Diyos. Isang privilege po ulit ito. At bago tayo magsimula, let's start in a prayer po. Ama na nasa langit, bilang araw ng pagsamba na ito at bilang iglesia rin, kami po ay narito upang sambahin ka. At naway patubayan nyo rin ang mga tao, ang mga miyembro ng iglesyang ito na pumupunta parang sa simbahang ito. Ingatan nyo po sila as they travel. Ako po ay nananalangin rin bilang lingkod nyo na tulungan nyo rin po maging maingat sa mga sinasabing sa salita ninyo. At alam rin po namin na ang pagmiministeryo ng inyong salita ay lubhang importante at sensitibo na ang dapat lamang sabihin ay katotohanan na galing sa inyong Biblia. Naway ang Sunday School na topic na to ay maging edifying at magkaroon ng magandang application sa aming Christian life. Lalo na patungkol to sa topic ng intercession na ginagawa ng inyong anak na si Jesucristo. Ito po ay pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Good morning ulit. Sa weather na medyo makulimlim at naway, thank God, nakaraos tayo sa nakaraang mga typhoon. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ngayon ay about Christ's intercession. At bago tayo magsimula muna sa pinaka-topic, bigyan ko lang po kayo ng isang illustration. Ano ba tong intercession na to para maunawaan natin yung pinaka-top view niya. Sa realidad na buhay, pwede natin itong i-compare sa isang gulo o isang sitwasyon kung saan, kunwari, merong pangyayari sa inyong barangay na parang may away. Kaya issue ng mag-asawa, si Mr. o kaya si Mrs. May kabit. Siyempre, katakot-takot na skandalo to. Lahat ng mga kapitbahay mo na hindi mo naman kilala dati, nakilala ka. Kasi naghihintay ng mga updates ng buhay mo. Madalas, nauuwi to sa baranggayan. Siyempre, skandalo to eh. At yung kapitan ngayon ng barangay, madalas ang namamagitan. Kasi nga, siyempre, ang sitwasyon malapit na magpatayan yung mag-asawa. Kailangan mamagitan isa doon. Hindi pwede kampihan lang isa lang bahagi kasi nga, nonsense rin yung pamamagitan. Walang umaawat. Ganon rin naman sa nangyayari sa church setting natin. Yung mga sitwasyon na may away ang mga miyembro ng iglesia, dapat talaga may namamagitan sa away. Sabi nga natin huwag tayong makisali, mamagitan tayo. Siyempre, balik tayo ulit din sa example ko. Kung mare-resolve ba yung issue, better. Pero mahirap rin yun. Minsan pa nga, susubukan i-reconcile yung mag-asawa, pero talagang minsan, sa sobrang lala, o sa sobrang lala ng problema, na-escalate. Ganito rin ang sitwasyon natin, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, naniniwala kay Kristo, kaya tayo naniniwala kasi meron tayong nasirang ugnayan sa Ama. Kailangan may mamagitan sa atin bilang naniniwala kay Kristo at sa Ama. At yun ang ginagawa ni Kristo na namamagitan sa atin at sa Ama na nanalangin pa din sa atin. So, ganun po siyang high level. Sabi nga ni Mark Jones sa kanyang material, a healthy soul seeks to understand the deep mysteries of the gospel, and teachers should guide believers toward the deeper acquaintance with these profound truths. As priests, Hebrews 5 verse 4, Christ's second duty is to intercede for his people before the Father. He does so as the obedient Son,
whose prayers are always accepted. Like sinabi ni Thomas Goodwin, emphasize the perfect unity between the Son who intercedes and the Father who hears, affirming that Christ's request can never be refused. In short, the end of Christ's intercession is salvation of the elect. Through the death, He purchased a right to His people and benefits for their salvation. Eka nga sabi ni Mark Jones niyan. Sabi nga sa introduction, tayong mga Kristiyano, naghahanap tayo ng mas malalim ng pag-unawa sa Ebanghelyo. At minsan, yung benefits rin nun bilang Kristiyano. Kasi may benefits tayo na kukuha kay Kristo nung naging Christian tayo. More on spiritual. And yung unity natin sa anak, sa pamamagitan ng intercession ng Kristo tsaka sa Ama. Parang nangyayari, ito tayo sa lupa, si Kristo na sa langit. May nananalangin sa atin. And in short daw, resulta to ng kanyang intercession para sa kaligtasan o sa salvation ng mga elect. Yung kanyang death and resurrection, yung nangyari sa cross, ito na yung right natin at benefits, as I said, of their salvation. Kumaga, itong intercession, benefits natin. Okay, para ma-explain ko sa mabuti yung Christ intersection, pwede natin ihati-hatiin to sa mga different topics or subpoints. Una, Christ intercession. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? O sa Tagalog, ang pamamagitan ni Kristo. Sabi dito sa material natin, read ko lang po. To intercede means to plead or intervene on behalf or of another. Christ's intercession flows from His priestly office. Hebrews 5, verse 4, 7, 25, verse 25. In the second aspect of His priesthood, He not only offered Himself but also appeared before God for His people. So, mga kapatid, ang pinaka-basic lang ng ibig sabihin ng intercession is may nag-i-intervene. Kumaga, sa illustration din kanina, may advocate o merong namamagitan sa'yo. Kung merong problema, may nagre-representa sa'yo at merong nagpi-plead. Ibig sabihin, nakikiusap on behalf. Tapos, yung intercession ni Christ flow talaga sa kanyang priestly office. Sabi nga, bukod doon sa nagiging punong pari siya o sacerdote, kasama yung pleading ni Christ bilang namamagitan sa atin tsaka sa Ama. The second aspect nito ay yung ginagawa ni Kristo rin na yung another aspect ng kanyang priesthood, bukod doon sa ginawa niyang pamamagitan, ay yung in-offer niya, alam niyo naman yung nangyari doon sa cross, di ba? In-offer niya sarili niyang blood as a sin offering sa atin. Isang aspekto rin yon. Bukod sa namamagitan siya sa atin, nag-appear din siya sa Ama bilang siya mismo yung sacrifice. So, isa siyang aspect sa intercession. And the other one, syempre, kung alam natin na ibig sabihin ng meaning, ano ba yung purpose nun? Or ang dahilan ng kanyang pamamagitan. According sa ating material, the salvation of the elect, His death purchased salvation's right. His intercession applies and secure it. Without His intercession, salvation will not reach us. 1 John 2, verse 1 to 2, Hebrews 7, verse 25. It ensures that every blessing He obtained become ours. So mga kapatid, tulad ng sinabi ko, yung kaligtasan natin kasi, katulad na nangyari doon sa cross, yung pinaniwala ng gospel, dahil doon, meron na nagkaroon ng interceding sa atin. Yung kamatayan ni Kristo, talagang parang ginawa niya, binayaran niya yung salvation natin. Free sa atin, pero si Kristo, binayaran niya yun. At talagang sinecure niya. Tapos, kapag walang intercession nga,
or katulad walang nangyaring na pamamagitan between sa atin at ang Ama, hindi rin mangyayari yung kaligtasan or hindi natin mare-reach. Eka nga, na ang isa sa mga maganda pa nga nito, since as I said, yung salvation natin may benefits at isa to yung intercession. Kung ano yung blessings na nakukuha ni Christ rin, it becomes ours. At one of the, I think, the blessing na pwede ting tinatanaw natin sa future, yung glorified body natin. At the same time, meron rin tayong advocate. So, ang pinaka-point lang talaga naman nito is, when we say interceding, is about ginagawa ni Christ sa prayers. So, the point is, Christ is praying for you even now. Our perseverance, not our strength, but on Christ's prayer. So, to make it simple lang, yung interceding is about Christ praying for us. Kung nag-ascend siya sa langit, kasama sa ating nakukuhang blessings, pinagdadasal tayo ni Kristo. Yung ating pagtitimpe o ating pag-persevere, nga sa ating doctrine na perseverance of the saints. We persevere because someone is praying for us to persevere. Si Christ yun. It's not our own strength, but yung effectiveness ng prayer ni Christ na ginagawa. Kapag nagdadasal siya para sa atin, effective yun. Kaya tayo napipersevere lagi. Yun lang naman, ang talagang yung point nun. So, pwede natin masabi, may dalawang aspeto sa Christ intercession. O, sa pamamagitan ni Kristo, may dalawang aspect. Read ko lang po yung bullets. His prayer and request. On earth, Jesus prayed for His people. John 17, Hebrews 5, verse 7. His earthly intercession anticipated His heavenly one. His cross made the intercession possible. His presentation of His sacrifice, after His resurrection, Christ presents Himself as the Lamb of God before the Father. So, una, ang isang aspeto ng pamamagitan ni Kristo sa atin yung kanyang prayers and requests. So, nagdadasal siya katulad natin, nagpe-petition rin siya sa Ama. So, ang pinaka-example nito, ang pinaka-magandang warrant nito sa nangyari dito, sa John 17, sabi niya, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan, ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat, na ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Dito sa John 17 pa lang, katulad ng sinabi ko dito sa material, nung nasa earth pa si Christ, pinagdadasal niya yung mga elect. Hindi nga niya pinagdadasal talaga yung mundo, kundi yung mga hinirang. So doon pa lang, meron ng intercession. Nag-pray na si Kristo sa earth pa lang, nung nasa earthly, sa time ng Gospels, sa John, na meron ng isang view ng intercession doon. Nag-pray siya sa pamamagitan ng request. Pinapanalangin niya tayo, mga hinirang So, doon rin, sa ganun nangyaring earthly intercession na yon, sa John 17, meron ring tayong tinitignan may tinitignan rin na pangyayari doon sa heavenly one. Kung ano yung ginagawa niya sa earth, gagawin rin niya nung nag-ascend siya na sa heaven. So, talagang totoo siya. Kasi ginawa niya sa earth rin time ng gospel At ginagawa rin niya rin yun sa langit. Pagdadasal sa atin at pagre-request. At yung cross, as I said, yung gospel, yung cross na nangyari doon, made possible pa. Kasi, He's been exalted. So, He is now the glorified Son of God. So, lalong siya naging posible. Ngayon, yung presentation niyang as sacrifice, isa siyang, kasi alam naman natin na priestly siya priestly office, ibig sabihin, parang
ito yung mga ginagawa ng mga Levites na every time na merong sin offering sila, I think it was yearly, yung day of Yom Kippur nga. Nire-represent ng mga Levites noon, mga high priests, yung kanilang bayan, Israel. Ganun rin si Christ. Instead of meron siyang i-offer na lamb, siya naging kordero. Marahil alam na natin yan, siya yung kordero ng Diyos. At dahil doon, may intercession na rin nangyari doon. Kasi yung mga pare, kailangan nilang magitan rin sa mga pinare-representa lang nation. At para lang makapunta doon ng hari, meron silang, mga pare, meron silang mga sin offerings. And then, so two aspect, yung kanyang prayer and respect and request, and secondly, yung kanyang paano niya present yung sacrifice niya sa Ama. So, pwede natin sabihin rin yung character of Christ's intercession. Ano yung mga karakter ng katangian nga kung paano namagitan si Kristo sa atin? Basahin ko na po. Christ intercedes us, priest, pleads before God, prophet, speak for the people, king, whose requests carry authority, son of God, whose prayer cannot be refused. He is the consummate mediator, fully accepted by the Father. He always lives to intercede. Hebrews 7 verse 25. Okay, I think narinig na natin to sa last nating, I think sa mga ibang preaching rin na may office si Christ. Yung mga katangian niya na paano siya mag-intercede sa Ama, between us and the Father is priestly. Katulad ng mga pari nung sa Old Testament at katulad din ng ginagawa ni Christ bilang punong pari o sacerdote, nagpi-plead siya before the Father. Pleading, sabi nga sa Hebrews, nakikiusap siya, in Tagalog na yung word translation, nakikiusap siya sa Ama para sa atin. Propeta, nagsasalita siya ngayon sa church. Speaks for the people. Kapag sinabing people, alam ba yung people ni Christ, which is the church, the body of Christ. Nga. Katulad nangyari sa Hebrews 1, sabi nga doon, to make it summary, si Christ yung God's final word. Christ is the final word of God. Siya yung final revelation. And king, like nang pinakita natin ng type siya ni David, siya ang true king of Israel, o the true Davidic king. Siya yung mayroong authority. So kapag nagre-request siya, meron talagang bigat yung mga prayer request niya. Siya rin siyang Son of God, whose prayer cannot be refused. Kapag nagdadasal si Kristo, mabigat na rin yung kanyang daladalang opisina. At the same time, may pinakikinggan ng Ama siya. Kapag meron siyang pinagdadasal para sa atin, talagang accepted by the Father. Tulad ng sinabi ko nga, He's the consummate mediator. Siya talaga yung nag-mediate na sa atin. Accepted. Talagang tinanggap siya ng Ama. At ito yung magandang point, the last part. I think ito yung magandang comforting na part. Lagi siyang nag-i-intercede, mga kapatid. Lagi siyang nagdadasal para sa atin at tulad na sinabi kong aspect, hindi lang dasal, nagre-request pa na walang naging panahon na hindi siya nagdasal. Kaya nga always lives for us to make a plea to the Father or nakikiusap siya sa Ama. Mamaya, explain ko pa po yan in much better way. So, ang point lang naman ito, it's never been a day Christ stopped praying for you. His intercession is perfect, constant, and effective. Christ always stands before the Father representing you or the church na kanyang mga hinirang. So,
Ang punto lang naman nito kapatid, itong character niya, or yung mga sinabi ko kanina, walang oras, o walang araw nga, na hindi siya nagdasal para sa atin. It's a very comforting assurance sa atin na yung kanyang pamamagitan sa atin, through prayers, prayer requests sa atin, kapag, sabi nga, pag nagkakamali nga tayo, sabi nga rin sa Hebrews, hindi siya manhid. Kapag nakikita niya ang paghihirap natin, nakikisampatya siya sa atin. At the same time, yung kanyang prayers para sa atin, sa Ama, effective siya, perfect. At laging-lagi niya ginagawa. At lagi tayo nire-representa ni Kristo before the Father. Yun lang naman po yung point eh. Andun siya parang advocate natin. He never stopped praying for us. So, ito naman, tulad sinabi ko kanina sa point ko na never been a day Christ stopped praying for us. Ito naman yung ongoing ministry of Christ in heaven o ang pagpatuloy at paglilingkod ni Kristo sa langit para sa atin. Sabi sa ating material, Christ's work in heaven continues His priestly ministry. He sanctifies His church. John 14, verse 12, gives spiritual gifts. Ephesians 4, verse 8 to 12, prepares a place for His people. John 14, verse 3, pleads their cause before the Father. 1 John chapter 2, verse 1. Ito mga kapatid, illustration lang. Madalas natin kinakanta yung Before the Throne of God, di ba? Actually, yung kantang yun, nakaka-capture nyo na yung pinaka-meaning ng intercession ni Christ. Sabi nga dun sa kanta, sa Before the Throne of God, I have a strong and perfect plea, a great high priest, whose name is love, whoever lives and pleads for me. So, doon pa lang sa kantang mga phrases na yon, sa Before the Throne of God, nandun na intercession. Yung ministry, yung pag-minister ni Christ sa atin is through pagdadasal sa atin. Si Kristo, patuloy pa din ang ministeryo niya sa langit. Sinasanctify niya ang church. At higit pa rito, ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama, tulad nga sinabi sa John 14 verse 12. Dahil nga sa pag-intercede sa atin, nagbigay rin siya ng spiritual gifts. Yung inahanda, itong gifts na to is para ihanda at palakasin ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, Ephesians 4 verse 12, which is the church, katawan ni Kristo. So, kasama rin yung mga blessings na spiritual gifts like mga karismata nga sa Greek na marami siya. Hindi lang yun yung pinagtatalunan na about kung continue ba o kundi yung mga teaching, yung gifts ng pagtuturo o kaya pastor, kung calling mo ba yun. Kaya mo nare-receive yun kasi pinagdasal ni Kristo rin yun para sa atin. Gusto niya ma-sanctify yung church. Gusto niya maging blameless ang iglesia. Ngayon, dito sa part na to, nag-prepare din si Kristo ng place para sa atin. Sabi nga sa John 14 verse 3, nahihanda ang lugar para sa inyo. Babalik ako at kukunin ko kayo upang kung saan ako ngayon, kung saan ako naroon din ako. Itong verse na to is under the context na kinausap niya mga alagad kasi nga sinasabi ni Christ sa mga alagad, may maraming bahay sa lugar ng kanyang Ama. So, intercession rin siya. Parang dahil nga doon sa kanyang panalangin sa Ama, kasama yung benefit na magkakaroon tayo ng lugar sa langit. Actually, I think this is the consummation part. Ito yung pagdating ng final, yung second coming ni Christ, I think. Or, pwede rin sabihin, mga literal na bahay talaga.
So, ito rin yung tulad na sinabi sa 1 John 2 verse 1, ngunit kung magkasala ang sinuman, may nakiusap sa Ama para sa atin, si Jesucristo na siyang matuwid. Dito pa lang sa pleads their cause before the Father, sinabi ko sa last bullet. Dito pa lang sinabi sa 1 John, kapag nagkakasala tayo, may nakikiusap para sa atin sa Ama. Isa siyang magandang benefit na kukuha natin dahil sa intercession. Dahil nga, nagpi-plead siya, sa Tagalog, parang nakikiusap. Makikita mo, si Kristo, kapag nakikita kang nagkakasala, kinakausap niya Ama sa prayer niya, na in a way, para matulungan tayo. Ginagawa niya yun para sa atin. So, doon pa lang, magandang comfort na rin siya sa ating mga Kristiyano na kahit nakakaranas tayo ng paghihirap dahil sa kasalanan, o nagigilty tayo sa kasalanan, merong isang nag-i-intercede o nagdadasal para sa atin sa Ama. At pinapakiusapan pa tayo. Ang ganda niyang benepisyo. Next po, okay. Sabi dito, as the receiver of all blessing, He bestowed them upon His people. His petition do not diminish His glory, but manifest His dependence and communion for His church. Dito sa last two bullets na to, tulad na sinabi ko, kung ano yung blessings na nakuha ni Christ, nakukuha rin natin, siya rin yung nagbe-bestow, siya yung nagbibigay ng blessing sa atin. Maganda ito nangyari na yung Holy Spirit, isa rin siyang advocate ni Christ na tumulong sa atin. Tumulong sa mga alagad. Sabi nga, hintayin daw ng mga alagad ipagdating ng Espiritu Santo para ipaalala ng Espiritu Santo yung mga tinuro ni Kristo. Isa yung blessing. Katulad rin natin presently, yung Holy Spirit is a form of an advocate para kay Kristo. Lahat ng petisyon na ginagawa niya para sa atin, hindi naman dinidiminish yung glory ni Christ. Ibig sabihin, hindi naman nagbabawas. Parang nababawasan ba yung kanyang pagka-Diyos o pagka-glorified na Son of God? Kundi, isa lamang tong aspeto na gusto niya talagang magkaroon ng masanctify ang church. Sabi nga, dependence and communion for His church. Gusto niya talagang maging intimate sa church niya. Ganon niya kamahal ang iglesia. Kaya pinagdadasal niya tayo. Ngayon mga kapatid, ang punto lang naman nito, Christ is the great prophet, still speaks, intercede for His church. So, to make it simple, bilang mas higit na propeta, nagsasalita siya sa atin through alam natin na alam naman natin na ang final authority of the Word of God is siya na. Nababasa natin yung mga gusto niya mangyari sa Gospels, sa Scripture. And yung pag-intercede niya sa church, kasi nga, gusto niya ang iglesia maging blameless. Kaya he's still praying. Kahit nga magulo yung church, tulad na nangyari sa Revelation, may 7 churches of di ba? Sa 7 churches of Asia. Kinokomment niya yung mga magandang ginagawa ng mga 7 churches na yun. Then, the same time, nire-rebuke niya. And I think it's an expression of always na dinagdadasal niya yung 7 iglesyang yun through the intercession. Ganun niya kasi, ganun siya, gusto niyang i-groom ang church niya to be blameless, as I said. Alright. Isa namang point na pwedeng sabihin is Christ's intercessory grace. O sa Tagalog, ang namamagitan na biyaya ni Kristo.
Read ko lang po ulit yung material. His intercession assures believers of His love. His priestly office is one of grace and mercy. His kingly office is one of power and dominion. His prophetic office is one of knowledge and wisdom. Dito po, sa part na to, yung, as I said, yung intercession niya, yung panalangin, petition niya sa atin, nag-a-assure yun, bibigyan ng ano yun, assurance sa pagmamahal niya sa atin. At yung priestly office niya ay nagbibigay ng biyaya at awa. At si Kristo naman bilang hari, as I said, meron siyang power and dominion. Meron siyang kapangyarihan at paghahari. Makikita natin talaga na yung kanyang pagiging hari, true king, merong authority. At yung prophetic office rin naman niya, may kaalaman at karunungan. So, talagang yung grasya niya so, sa pananampalataya natin sa Kanya, dahil nga sa Kanyang pag-ibig. Tapos, isang part naman na magandang maintindihan din natin, itong sinabi ko rin kanina, may sympathy siya sa atin. Basahin ko lang po. His sympathy, His people is real and compassionate. Hebrews 4:14. Sabi nga dito sa Hebrews 4:14 and 16, to 16, sapagkat ang ating puro pare ay hindi manhid sa ating mga kahinaan. Sa halip, siya ay nutukson tulad natin sa lahat ng paraan, ngunit hindi siya nagkasala. So magandang part ito na hindi pa manhid si Kristo. Tulad nga sinabi sa ng Hebrews, yung mga struggles natin at mga kahinaan sa buhay natin, totoo yun. At talagang may kaawaan. May sympathy siya sa atin, sa ating mga kahinaan. Hindi siya yung parang Diyos lang na nandun lang sa sky, tumitingin lang na parang buhay natin na parang isa lamang piniplay niya, tapos ni-stop niya. Parang video player lang na pinapakinggan niya yung buhay natin. Nanonood lang siya. Stagnant, walang ginagawa. Hindi siya ganun. So, kung ano yung naranasan mo, naintindihan niya yan. At naging tao rin siya minsan. Hindi nga lang din siya nagkasala. So, totoo at mahabagin. Sabi nga, the heart of Christ in heavens beat with mercy towards sinners on earth. Sabi ni Goodwin, meron siyang sinabi si Goodwin dito, si Thomas Goodwin, the heart of Christ. Explain ko pa mamaya, next slide. O ano po yan. Kumaga, meron siyang mercy, meron siyang kaawaan towards sa mga makasalanan tulad natin sa lupa. Okay, itong heart of Christ toward these people, kay Goodwin po yan na binanggit rin ni Mark Jones sa kanyang material. Sabi dito, explain ko lang po, Christ's humanity enables Him to sympathize deeply. His nature connects Him to our pain and need. His glorified body remembers our affections. Revelation 2 verse 2, His compassion remains tender and real, not metaphorical. His sympathy moves Him to pity, not anger. Sabi nga ni Thomas Goodwin, your very sins moves Him to pity more than to anger. Ganda po yan, kapatid. Explain ko lang. Dahil nga, tao rin si Kristo. Alam natin yung two natures niya, di ba? Yung kanyang, yung pinag-aralan natin last time, na 100% human, 100% God. So, fully God, fully man. Alam niya, yung kanyang nature, kung paano masaktan. Na-betray nga siya ni Judas, di ba? Nasaktan rin siya. Umibig rin siya sa mga alagad bilang brothers. And sabi nga, nung ikipagkakalulunan siya ni Peter, na talagang, may sinabi dun do you love me, Peter? Alam niya kasing mabetray. Katulad natin, sa buhay natin, nabebetray rin tayo. Nadi-disappoint tayo. At even yung glorified body,
na makikita natin sa second coming nga, yung kanyang mga afflictions, naalala natin yung kanyang pagdurusa. Sabi ko nga, yung kanyang pagkahabagin sa atin, no, nakikisimpatya siya sa ating kahinaan, sabi nga sa Hebrews 4. Tender and real, ibig sabihin, may kalambutan at totoo. Hindi lang siya talinhaga, na parang nagsasalita lang siya ng parang another parable. Hindi, totoo siya yung kanyang compassion sa atin. Naalala niya yung kanyang mga, alam niya nga kung ano pinagdadaanan natin. Tapos, ang magandang part dito, mga kapatid, yung simpatsya niya, hindi siya hindi siya napupunta sa pagkakagalit. Hindi siya yung parang alam nating madalas na pinoportray sa contemporary culture natin, na kapag nagkakasala isang Christian, parang nakikita mo si Jesus Christ sa heaven, nagagalit, sumisimangot. Hindi po ganun yung ang gustong sabihin ni Goodwin dito, kundi pity. Naawa siya sa atin. Sabi nga, your very sins move him to pity more than to anger. Instead, lalo siya nagagalit, mas matinding yung kanyang pagkaawa sa atin. So, it's move him more to pity than to anger. Ganon siya kasimpathetic sa ating nangyayari. Habang nasa langit siya, nakikita niya kung ano nangyayari sa atin rin. Yung pinagdadaanan natin. At ganon yung dahilan kung bakit may puso si Kristo sa atin. Dahil ang kanyang kaawaan sa atin ay totoo at hindi lamang isang talinhaga. So, ang pinakapunto lang nito, kapatid, yung intercession ni Christ, yung kanyang prayers, yung kapag tayo nagdadasal, nakikingan tayo at nire-relay niya sa Ama at kanyang mga petition sa atin, lalo na sa panahon ng ating mga problema. Yung Christ intercession is not only powerful but affectionate. Dito pa lang, talagang affectionate siya. He prays because he loves. Nagdadasal siya dahil nagmamahal siya. Draw near to the throne of grace with confidence. Hebrews 4:16. When you sin, don't run from Christ, run to Him. So kapatid, since alam natin na lalo siya nahahabag kapag nagkakasala tayo, alam natin na meron tayong tatakbuhan. Mas magandang, sabi nga, run to Christ whenever we have struggles. So kaya nagkakasala tayo. Kung meron tayong struggle na kasalanan na hindi natin minsan ma-win or ma-overcome, I think it's ang magandang ugali na lalo tayong manalangin sa Kanya. Kasi alam niya yan. Instead, itago mo, hindi mo niya matatago kasi sympathetic nga sa atin siya. Hindi siya lalong nagagalit, lalo siyang naaawa sa atin. Dahil minsan naging tao rin siya. Yun nga lang, hindi siya nagkasala. Much greater confidence, nakukuha natin yun. Dahil merong handang sumulo sa atin sa mga ganong sitwasyon nating buhay. Okay, ito naman po yung example of Stephen. I think nangyari ito sa Acts 7 verse 55 to 56. Sabi dito sa ating material, Stephen saw Jesus standing at the right hand of God. Christ usually stood as Stephen's advocate and defender. Christ standing signifies his active intercession. Stephen's vision fulfilled Christ in prayer in John 17 verse 24 that he is with them. So mapansin nyo kapatid sa Acts 7 verse 55 to 56, istorya po ito ni Stephen na kung saan pinapersecute siya. Na-filled nga with the Holy Spirit si Stephen, and then unti-unti na siyang parang pinapatay ng mga Hudyo noon. Kasi nga, I think it was through the stones, binabato siya. At sa nangyaring yung eksenang persecution na yon, nakita ni Stephen sa langit na si Kristo nasa kanang trono ng Diyos. At dito pa lang, pwede natin sabihin na si Christ,
nasa side ni Stephen. Nagiging advocate and defender. In other words, pinagdadasal niya si Stephen. Kahit si Stephen nandun sa sitwasyon yon, active si Kristo sa intercession niya kay Stephen. Yung pa lang, sa vision na yon, makikita natin, pinagdadasal ni Kristo si Stephen. At sabi nga sa John 17 verse 24, sabi nga doon, Ama, sila'y ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalan na ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig, ito'y natupad sa nangyari kay Stephen. Kasi mayroon pangako ang Panginoon during the time na kasama niya mga alagad. Pinagdasal niya yun na gusto niya na maisama rin ang mga alagad upang makita nila yung karangalan na ibibigay ng Ama kay Kristo. Pero alam natin na hindi ganon yung mangyayari kasi nga merong ng gagawing Great Commission. Ang mga alagad, papalaganapin na yung gospel. Pero dahil sa mga persecutions, like katulad niya kay Stephen, isa siya sa mga believers ni Christ. Alam ni Kristo rin, dadaan rin ang mga ito sa intense persecution. Kahit doon pa lang, makikita nila na kasama nila si Kristo. Kahit nasa langit si Kristo, active siya na pinapalalangin ang mga ito katulad ni Stephen. So maganda siyang application rin sa atin na kahit sa mga gantong kalagayan tulad ni Stephen na parang nasa bingit ng kamatayan na tayo, active siya na nagdadasal para sa atin. Ito naman po yung glory of intercession. Intercession. Basahin ko lang po ulit to. Christ's glory increased as His church is sanctified and saved. Ephesians 5:27-28. The joy of Christ grows as He sees the fruit of His redemption. As His people are pardoned and comforted, His delight deepens. The union between Christ and His church will reach perfection in heaven. The Christ's glorification adds to His divisible majesty. Psalm 110 verse 1. So mga kapatid, tulad ng sinabi nga sa Ephesians 5 verse 27, ginawa niya ito parang may harap siya sa kanyang sarili ang iglesia na maluhati, banal, walang kapintasan o walang anumang bahid o dungis. Tulad ng sinabi ko, gusto niya ma-sanctify yung church kasi gusto niya i-present talaga, mag-groom ang iglesia na walang dungis sa pamamagitan ng pagdadasal niya sa iglesia lagi sa Ama. May intercession na rin ginagawa ang Ama, si Kristo sa church niya. At lalong nagkakaroon ng joy si Kristo lalo na nakikita niya yung redemption ng kanyang ginawang kaligtasan. At syempre, natutuwa rin si Kristo dahil nagbibigay ng comfort to sa mga nasa iglesia niya o sa mga naniniwala sa kanya. At yung union between Christ at sa kanyang church, darating rin na hanggang pinagdadasal ni Kristo ang kanyang mga hinirang o kaya ang kanyang church, darating ang panahon na marireach natin yung perfection. Makikita natin si Kristo in the second coming, at ang church rin na reach na yung final consummation niya sa new heavens and new earth. At makikita natin yung glory yung pagiging pag-glorified sa church visible. And then okay, ito lang naman po ang pinaka-point nito. Even in death and suffering, Christ stands for His saints. Believer never faces the trials alone. Pursue holiness, knowing that our sanctification delights your Savior. So, mga kapatid, isang magandang confidence rin na kahit sa kamatayan at sa pagdurusa, nandyan si Kristo sa atin. Hindi siya parang absent during our pain and suffering or our trials. Lalong at mga
lalo tayo nagkakaroon ng encouragement to pursue holiness. Because of that knowledge or experience rin, naramdam natin na si Kristo nagdadasal at may simpatsya sa atin. Lalo natin tayong nagpo-pursue ng kabanalan. At ito ay nagagalak ang ating tagapagligtas na si Jesucristo dito. Okay, wrap up na natin. As conclusion, sabi dito, Christ's intercession perfects the union between Him and His church. The saints in heaven are perfected in spirit but await their glorified bodies. Christ is complete in Himself, yet continue to intercede until His body, the church, is complete. Heavenly work continues to bless His people. He intercedes and sends the Holy Spirit. The believer's assurance lies not in his faithfulness, but in Christ's ongoing prayer. So, to make it short, mga kapatid, ang intercession, ang pagdadasal para ni Kristo sa langit is ongoing, at ang kanyang union, ang kanyang relasyon sa church ay nandun. Ginagawa pa rin niya pagdadasal at pag-aapila sa Ama. Kahit hindi perfect ang church, nagkakasala pa rin tayo, may simpatsya nga siya. At dahil doon, patuloy ang kanyang intercession. Darating rin na matatapos rin ito, na kung saan complete na yung body ni Christ. Yung body, yung church niya, glorified na. Alam na natin, sa darating na second coming yon. And yung heavenly work nga niya, may blessing siya, binibigay pa rin sa atin. And isang part nga din yung Holy Spirit is interceding, nanalangin siya to empower us through the Holy Spirit. And dahil dito, yung assurance ng mga nananampalataya sa Kanya, hindi lang dahil sa ating patuloy nagpe-persevere o pagiging faithful ang ating paggagawa ng mga good deeds. Nagagawa natin to kasi may nagdadasal para sa atin. Isa siyang magandang assurance na lumalakad ka na ayan si Kristo, na nanalangin at may simpatsya lagi sa'yo. Sa mga naman po, last lang po, sa mga hindi pa Christians, sa mga wala pa kay Kristo, wala ka pa relasyon sa Kanya, hindi nyo to mararanasang intercession na to, na may nananalangin sa inyo. Kaya mayroong ganitong pananalangin dahil sa kasalanan ng tao na walang relasyon. At dahil may kailangan maituwid, maayos ang relasyon ng tao at ang Diyos. Si Kristo ang gumawa nito sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, pagkabuhay at pagluklok niya sa langit. Isang kaligtasan ang naging ganap. At dahil sa pamamagitan niya, naging posible ang kaligtasan. At ito'y calling sa mga hindi pa naniniwala kay Kristo na lumapit kayo kay Kristo para maranasan nyo ito. Yun lang naman po, kapatid. Thank you. Siguro may tanong lang Jen dito. Kasi binanggit mo kanina na kasama sa ipinagpipray ng Panginoon yung church yung kanyang iglesia. Kasi mahal niya yung church. At saka kasama kaya merong mga pastor, di ba? May mga nagtuturo. Kasi pinagpipray ng Panginoong Jesucristo yung church. At gusto niya yung kanyang church ma-preserve, yung gusto niya yung church magpatuloy. Pero sa palagay mo, ano kaya ang dahilan kung bakit may mga church na hindi consistent sa scripture? Bakit may mga iglesia na hindi yung kanilang practices at sa kanilang mga tinuturo, mukhang yung iba doon, hindi na yun yung gospel cause, hindi na talaga yung Bible base, no? Kundi iba na yung mga nagtuturo. Pero Christian church to. Anong masasabi mo dun sa mga bagay na yun? I think magandang example yung nangyari nga sa 7 churches of Asia sa Revelations. Kasi wala namang, I think, hanggang nandito pa ang church. Sabi nga ng iba, ang church nasa wilderness pa. Parang tayo ay nasa pilgrims
naglalakbay sa ilang. Kasama talaga yung, I think, yung pag-move away sa Word of God. Kasi isa sa mga sinita ni Cristo do sa 7 churches of Asia, yung namuto ko isang church doon na nakinig sila sa mga isang babaeng propeta na mali yung tinuturo. Dahil Parang doon, Pergamum yun. Pero I think, hindi naman niya sinabi doon na hindi ka na church. Sinabi niya, mag-repent kayo. Kumbaga, talikuran niyo yung turo at bumalik ulit kayo kay Kristo. At doon pa lang, nakikita ko na I think real yung struggle na yung mga churches ngayon dahil may mga deviation nga o yung paghiwalay sa totoong faithfulness ng gospel preaching. Dahil doon, kailangan nila ng rebuke talaga. And I think, kasama yung mga, sabi nga, Universal Church, di ba, na i-rebuke sila. Kasi nagre-rebuke rin si Kristo dun sa 7 churches. Yung rebuke na yon is a form of love. Kasi nga, alam naman natin, sympathetic si Christ sa church niya. At sana, ganun rin ang gawin natin sa mga churches na nagdi-deviate sa truth. I think medyo mabigat na kapag sinabi na lahat sila doon, once dating naging Christian, nag-move away, tapos sasabihin mo, lahat na sila damned. Parang nasentensyahan mo na yung buong church na going to hell sila. Heretic. I think medyo extreme na yon. I think it's better to rebuke them like what Christ did sa 7 churches of Asia. Nag-comment siya, tapos sinabi niya, but I have parang may reservation siya. Repent. Marami yun 7 yun Iba't ibang kaso. Pamansin niyo doon, iba't ibang kaso yung mga sa 7 churches of Asia sa Revelation. Pero I don't think may sinabi si Christ doon na wala na silang pag-asa. Nandun pa rin yung call ng repentance ng mga Christians doon sa mga churches of Asia. And I think it can be applied as well doon sa mga nangyayaring churches ngayon. They need rebuke talaga. Pero may warning lang, no? Like rebuke. sa Ephesians, the letters to the church in Ephesus, doon sa Revelations chapter 2 na pagka yung first love nila, hindi nila ibinalik, aalisin daw yung lampstand ng Panginoon sa kanila. So it will, isipin, pag inalis yung lampstand, they will no longer be a true church later on. So, yun. So, meron pa ho kayong mga gustong itanong patungkol dun sa, Ate Nida, pakibigyan ng si Ate Nids ng, ako doon sa mayroon lang po ako kasing nabasa. Sabi niyo kanina, bakit yung ibang church nangangaral ng, yung pakiulit po nung sentence? Yung ibang pastor, yung ibang church ay, yung statement mo nyo na ganon. May mga nagtuturo ng mali o unbiblical or wala na sa gospel truth. So, yun ba sinasabi mo, Ate? Yung pong sentence na yon, meron po akong isang nabasa na ang Diyos ang tumatawag sa pastor na talagang sinugo niya para ipangaral ang gospel. Closest doon sa salita ng Diyos na kung saan dapat naiintindihan. So, ibig sabihin, kung ang isang church ay pinangungunahan ng isang pastor na tinawag ng Diyos, siya ay talagang hahawak doon sa true gospel. Kasi sa puso ng Panginoon, nearest doon sa kanyang interpretation sa Word of God na binigay sa atin, dapat yun ang ipapangaral ng isang tinawag ng Diyos. So, salamat, Ate, sa comment na yon. So, pwede ba nating sabihin na, Jen, na kapag ang isang church sa kanyang kabuuhan talagang nag-embrace na ng isang doktrina na unbiblical, like, take for example, they don't believe in the Trinity anymore. They don't believe on the
yung salvation nila ay hindi na klaro na ito ay by grace through faith in Jesus Christ. No? Can you say na yung intercession ng Panginoon ay wala na sa kanila? Kasi di ba, very clear yung statement kanina doon sa John 17. Yung pinagpipray ni Jesus, yung kanya. Yung binigay ng Ama sa kanya. Hindi niya pinagpipray yung buong mundo. Hindi niya pinagpipray lahat ng tao. Nagpipray lang siya doon sa mga ibinigay. Yun ang sinabi doon Mga hinirang niya. Oo, so hinirang niya. So, kung ang isang church will not be embracing the orthodox doctrine like the Trinity Gospel. and also the teaching na yung kaligtasan natin is by grace through faith alone. Is it right or is it proper to say na that Jesus no longer praying for them or interceding for them? That's the reason why ganun sila, yun ang nangyari sa nila. I think kung talagang hindi na gospel yung sinasabi ng iglesia, nung dating nagpro-profess ng si Kristo divine. Kasi madalas, napansin ko kapag Trinity yung issue, katulad ng mga Arians, nasisira yung divinity ni Christ. Hindi na Lord o hindi na Panginoon si Kristo. Medyo yun, heretical po yun. Affected kasi yung gospel kasi hindi mag-work ang gospel kapag nakita mo si Kristo tao lang. I think kung nagpasimula sila ng maayos tapos talagang nag-fall away from grace, I think applicable yung sinabi ng 1 John, nabuto ko na yung verse eksakto, na yung mga dating kasama nila na nag-fall away from grace, sa umpisa pa lang, hindi na talaga sila naniwala. At I think yun, hindi talaga sila hinirang. At I think hindi rin yun alam ni Kristo kung sino hinirang niya. At yan lang yung pinagdadasal niya. Kasi explicit yung nakalagay dun sa yung statement na ang pinagdasal niya yung ibinigay ng Ama sa kanya. So, I think hindi talaga sila in the first place naniwala. Lalo na yung nagpo-profess sa umpisa, I think lahat naman tayo naka-experience na gano'n. Dating Christian nagpo-profess, o isang church, talaga nag-move away from the salvation by grace through Christ alone. And then, si Kristo, hindi na nakikita nilang Diyos. Talagang iba na yung takbo nila. Malamang affected rin yung lifestyle nila. Makikita niya na talaga na hindi ito talaga naniwala. Therefore, hindi ito hinirang. Although, it's very, think practical, maging siguro, maging wisdom din kung paano sasabihin sa kanila. Yun. Kasi, baka we're quick to judge kagad, di ba? Kaya, better. May tanong lang dito, ha? So, yung unang tanong medyo madali Madali namang. Siguro yun na lang unahin natin. Sabi rito, so lumalabas po na kung talagang ang Panginoong Kristo na nanalangin sa kanyang mga hinirang, lahat ng hinirang ng Diyos ay magpapatuloy hanggang katapusan. So, mabilis lang na sagot. Lahat naman ng totoong talagang hinirang magpe-persevere kasi God perseveres talaga. God preserves them. Preserves them through the intercession nga. So, lumalabas dito, magpapatuloy sila kahit na anong mangyari. Ibig sabihin, hindi sila mawawala sa church. Now, not necessarily, hindi sila mawawala doon sa local church nila, pero sa church, yung ibig sabihin, nandun sila. Okay, pangalawa. Now, malinaw na kung hindi na gospel, yung tinuturo, maaaring masasabi natin na hindi na sila kabilang doon sa ipinagpe-pray ni Jesus. Kasi hindi na gospel yung tinuturo No? Parang apostate na yung church na yan. Pero kung halimbawa yung iglesia daw, ay yung pangangaral ay lagi may politika. Lagi na lang may kinalaman sa politics, may kinalaman sa nangyayari, ha?
Hindi naman sa flood control. Hindi, yung kinalaman sa politics lagi. Ibig sabihin, yung pastor, lagi na lang ang preaching niya, may halong politika. Yan ang sabi. Yung bang iglesyang yan ay pinagpipray pa ni Jesus. Sa tingin ko naman, I think, kaya nga importante pa rin yung statement of faith eh. Yung, saan ba nag-i-stand ang church? At minsan kasi talaga, nag-move over yung church, sabihin, in error, nagiging error na siya. Kaya I think, yun nga, dito sinabi ko, it needs rebuke pa rin. Rebuke. Kasi yung mga error na gano'n na I think, nagiging politicized. Pero, they're publicly affirming na si Christ talaga yung kanilang tagapagaligtas. And I think, error lang siya na kailangan ayusin. Kung titimbangin natin yung error, pwedeng different forms of rebuke, yung public rebuke o yung private rebuke mo. Wisdom na talaga yung part na yun. I think, nasa atin kung paano natin sila i-engage. At sa tulad na sinabi, engage them, sabi nga ni Pablo, engage them gently and lovingly nga. At yun, tingin ko, Pastor, error yung nangyayari kapag more on politics na. Sige, si Brother Jude. Hello. Nabanggit ni Jen na yun daw, prayer ni Jesus Christ, yung intercession niya ay para lang sa mga elect. Di ba? Ngayon, doon sa John chapter 17, sabi din sa commentary ni Mark Jones, yun daw prayer ni Jesus Christ sa John chapter 17 ay yun din daw yung patuloy na panalangin ni Jesus sa atin nang siya ay nakaupo sa right hand throne of God. Now, ang kasi, isa sa prayer ni Jesus Christ is sa 17 is sanctify them in the truth, your word is truth. So, pumapasok yung pagpapabanal ng mga hinirang. Kasi, ang ko doon, kasi sabihin ko na yung sa grace, yung term nila doon is radical grace, ewan ko lang kung tama yung walang problema doon sa Trinity. Walang problema doon sa infallibility ng banal na kasulatan. Wala din problema doon sa salvation, which in fact, they give emphasis doon talaga sa grace. Pero, ang problema, pagdating na sa sanctification, doon na nagkakaroon ng problema, Pastor. Na hindi mo na kailangan mag-confess ng iyong mga kasalanan dahil pinatawad na ni Jesus ang lahat ng mga kasalanang nagawa mo. Na hindi mo kailangan ng law, ang isipin mo lang ay ang grace ni Jesus. Kaya, kung makakagawa ka ng mali, makakaisip ka ng mali, ang nakikita pa rin daw sa iyo ng Diyos, si Jesus. Si Jesus, hindi yung kasalanan mo. Now, pero sanctification is one of the prayers ng Panginoon sa atin. So, paano yun? Pero sabi nga ni Pastor yung message sa akin ni Pastor George is sanctification is one of the manifestation ng isang regenerated na puso. So, ang tanong ko, paano? Yan. Kasi mas mahirap na deception to Kasi talagang orthodox pa rin yung doctrine. Pero pagdating sa sanctification, medyo... Don't they believe in sanctification, in perfect siguro, sanctification? pwede ko rin sabihin, Jen, yung sinabi mo, na it is still in error. Di ba? Still, it's another form of error. Kasi kung kanina, pinag-usapan yung politics, the preaching in the church, instead of pure gospel is may halong politics, it's in error. So, he must be rebuked. No? Pero kung halimbawa nga, yung preaching, wala nang confession of sin, wala nang repentance, because once and for all lang daw yon, puro grace na lang, puro grace, is still in error. No? And that still, but we cannot consider that as parang apostate church. Although, nanganganib yan kapag hindi ito na-address. Di ba? Tama ba, Jen? Opo, naman po yun, severe. Parang nangangarib sila na yun yung tendency. Kasi, I think, kapag wala kasing repentance, tsaka yung
yung pagsisisi ng kasalanan. Ang tendency kasi, ang practical mangyayari, paano yung magiging lawless ka? May lawlessness. At isa sa mga topic nga yan, tulad ng pinapag-uusapan ni Pastor George kanina sa Galatians, yung law and gospel nga na yan, na merong pa rin kasing sense na sinasabi ni Kristo, yung sanctify, yung salitang word is to set apart talaga eh. Set apart eh. Kasi, ang I think, magandang illustration at magandang connection nito sa Old Testament, gusto niyang yung mga Israel na mamukod tangi sa mga lahat ng mga bayan doon sa ancient Near East. At isang way rin niya to sanctify the Israel. Paano natin masasabi na hindi na kailangan ng repentance? Laging isa sa mga sinasabi ni Paul sa Romans, we need to uphold the law. Although, kung ano yung law na yun subject na yun for different discussion. In other words, meron tayong pagpapagal. Kasama yung repentance doon. Hindi kasi pwedeng walang conviction of sin kasi paano ka magiging, sabi nga ni Paul, kung nandun ka pa rin sa pagiging lawless, paano ka napakawalan sa alipin ng pagkakasala? So magiging alipin ka pa rin ba ng pagkakasala? Na-redeem nga tayo ni Christ. Sabi nga, we are being freedom sa ating kasalanan. Thanks na doon sa Romans, kung na maalala. So therefore, alipin ka na ni Kristo. Hindi ka na alipin ng iyong pagkakasala. Si Kristo naman, maliwalag naman sa gospel, wala namang inutos si Kristo na maging lawless. So, laging nandun nga yung sa Matthew 5. Although marami yun, ethics yun Maraming sinasabi si Kristo doon, yung tamang intindi sa batas. Doon pala, makikita mo, paano ka hindi magre-repent kung gano'n na nga nangyayari sa'yo? Bakit parang alipin ka pa rin ng kasalanan? Hindi na pwede yung motives mo, iba na. Dahil lagi na patungkol to kung ano yung gusto ng Panginoon, Hesus Kristo. Dagdag ko lang doon sa sinabi ni June, kasi yung turo na sinasabi ni June ay hyper grace. Hyper grace. Na hindi ka na magsisisi kasi ginawa na ni Jesus Christ yun So kung nagkakasala ka man, hindi mo na kailangan magsisi. Dahil once and for all yun, ginawa na ni Jesus para sa iyo. Pero malinaw itong Revelations chapter 2. Noong ang mga taga-Epeso ay sabi yung kanilang unang pag-ibig ay nawawala. Kahit na sila nagpe-persevere, tapat sila sa salita ng Diyos, pero nawawala yung pag-ibig. Anong sabi ni Jesus doon sa Revelations chapter 2 verse 5? Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka. Gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo, aalisin ko ang ilawan mula sa kinalalagyan mo, malibang magsisi ka. Kausap dito ni Jesus. Church, kausap ni Jesus dito, mga Christian. Pero sabi niya, magsisi ka. Yun. Tsaka dagdag ko lang, I think maganda sinabi ni Paul doon na ang grace, hindi siya license to sin. Ayan. Instead, hindi tayo parang yung lisensya na dahil may biyaya na patuloy pa rin yung pagiging lawless natin. Alipin ka pa rin ng kasalanan. Kaya nga tayo na-redeem para makawala sa pagiging alipin nun. Okay, maraming salamat mga kapatid.